Sa positive naman guys, tingnan nyo naman ito, gitnang-gitna, swerte, no? Ito yung swerte at mga good karma, mga kapiksi. So, sa pagtatapos ng 2024 mga kapiksi, hahabol pa yung swerte sa inyo, hahabol pa yung good karma nyo. Guys, kung feeling nyo, minalas kayo ng 2024, hindi pa tapos, no? Meron pa tayong 3 buwan and 3 months para i-attract, no? Yung swerte and pagandahin yung ikot ng swerte and pagandahin yung ikot ng good karma. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 4th quarter kapalaran para ngayong October, November, December, last quarter ng 2024 mga kapixie. Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So kung ano na lang yung message na nakaresonate sa inyo guys, take that message. Unahin natin tong deck na to mga kapixie. So, ito yung mga paparating sa inyo or maaaring maganap sa inyo guys. Ito yung idea, no? So, ibig sabihin for some of you, ngayong 4th quarter ng 2024, pwedeng meron kayong bagong simulan na idea or idea na i-explore nyo mga kapiksi na pwede nyong gawin or i-explore, no, kumbaga pag-aralan mga kapiksi, and parang i-check nyo kung ano yung pwedeng kahinatnan niya sa inyong buhay, kung paano ito makaka-contribute sa inyong success sa buhay mga kapiksi. But it will start as an idea and parang doon na siya magsasanga-sanga kapiksi. Okay? So aral lang ng aral guys, explore lang ng explore hanggang sa makita nyo kung ano talaga yung gusto nyong gawin sa buhay nyo mga kapiksi. And then we have the death energy. Lumabas na naman ito mga kapiksi, pang ilang sign na kayo, no, na lumalabas ito. Pero huwag kayong matakot kapag lumalabas ito guys. For some of you, ibig lang sabihin nito na maaring merong isang kaganapan sa buhay mo na kumbaga parang inevitable, hindi siya maiiwasan, di ba? Parang death, di ba? Yung death natin, hindi naman siya maiiwasan, but it doesn't mean na mamamatay kayo or may mamamatay sa inyo. It only means na may circumstance or sitwasyon sa buhay nyo na hindi nyo maiiwasan, and it will happen and happen mga kapiksi. So whether positive man ito or negative, titingnan natin mamaya mga kapiksi, no, dahil babangga natin yan dito. Pero maging ready kayo sa kung anumang circumstance yung pwedeng mangyari sa inyo ngayong 4th quarter ng 2024 guys. Okay? And then yung last message, wow, ito naman mga kapisi, this is an investment pagdating sa real estate, or kung let's say for example ang trabaho mo guys, ang trabaho nyo guys ay may kinalaman sa real estate, pwedeng real estate agent kayo, nagbebenta ng mga bahay, lupa, o kaya naman mga nagpapa Airbnb, mga nagpapaupa, mga nagpaparenta, ganyan, malakas yung energy nyo or maganda yung potential ng negosyo nyo or pinagkakakitaan nyo mga kapiksi ngayong last quarter ng 2024. And for some of you naman, pwedeng ito rin, no, parang baka ito rin yung idea na naiisip nyo para mas lalo pa mag-improve yung inyong kabuhayan, mag-invest into real estate mga kapiksi. For some of you, pwede rin kayo magkaroon ng movement, no, transfer of houses. Ibig sabihin baka lumipat kayo ng bahay, mas magandang bahay, mas malaking bahay, or mas bahay na gusto nyo talaga mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Cancer, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong last quarter. So, shuffle natin to mga kapiksi. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan guys. So i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31. Kaya i-avail nyo na guys, sobrang ganda. Alright, so Cancer guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. This is both negative and positive mga kapiksi. Unahin natin yung negative guys, no? Kasi for some of you, maaari kayo magkaroon ng kaaway, katampuhan, kaalitan, no? Tungkol sa pera mga kapiksi. So there may be a person na parang medyo magkakabanggaan kayo, magkakasamaan kayo ng loob mga kapiksi, and ang issue nyo is dahil sa pera guys. So pwedeng kahit sino ito, pwedeng partner nyo or specific person, pwedeng kapamilya nyo, kaibigan nyo, kasama nyo sa trabaho, whomever mga kapiksi. Pero ang pag-uugatan nitong pag-aaway na to or samaan nyo ng loob is pera. So timbangin nyo mabuti guys. Syempre mas importante pa rin para sa akin, mas importante pa rin yung relasyon kaysa sa pera, 'di ba? Yung pera naman madali lang palitan, pero yung pinagsamahan, pero minsan kasi nasusukat mo rin yung totoong intention ng tao sa buhay mo dahil sa pera, no? There are people na magaling lang, mabait lang sa'yo kapag may pakinabang sa'yo, pero pag wala ka ng pera o wala ka maitulong sa kanila, parang basura yung tingin nila sa inyo. So depende din mga kapiksi, pero if this is somebody na very important sa inyo, 'di ba? Huwag niyo hayaan na masira yung relasyon niyo, guys, nang dahil lang sa pera. Pag-usapan niyo, 'di ba? And kung kayo naman ay nagpapautang ng pera, guys, make sure na mag-ingat din, no? I mean, okay lang naman magpahiram ng pera. Pero kailangan medyo nilalagyan nyo din ng limitasyon mga kapiksi. Kumbaga magpahiram kayo, yung amount na feeling nyo is okay lang na mawala sa inyo para hindi kayo magkaroon ng samaan ng loob mga kapiksi. Okay? So yun nakikita natin na medyo sa negative side. Sa positive naman guys, tingnan nyo naman ito, gitnang gitna, swerte, no? Ito ay swerte at mga good karma mga kapiksi. So sa pagtatapos ng 2024 mga kapiksi, hahabol pa yung swerte sa inyo, hahabol pa yung good karma nyo guys. Kung feeling nyo minalas kayo ng 2024, hindi pa tapos, no? Meron pa tayong 3 buwan and 3 months para i-attract, no, yung swerte and pagandahin yung ikot ng swerte and pagandahin yung ikot ng good karma. So pagdating naman sa karma mga kapiksi, kawang gawa lang talaga yan. Even if you have like a lot of karmic debts, kung marami kayong utang sa karma mga kapiksi, yun yung ibig sabihin ng karmic debts, pwedeng yung bayaran yan sa pamamagitan ng kawang gawa. So make sure na magtanim kayo ng maraming kawang gawa. Yung kawang gawa guys, sa maraming paraan yan, hindi lang yan sa pagbibigay ng pera or donasyon. Marami kayong pwedeng na i-contribute sa kapwa nyo sa pamamagitan ng kawang gawa. So make sure na dun kayo mag-focus sa pagtulong sa kapwa nyo guys, para talagang mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo and gumanda yung takbo ng karma sa inyo. Pag gumaganda yung takbo ng karma, kakambal nyan yung swerte mga kapiksi. So so imayin nyo na to sa comment section. Pwede nyo rin guys pakinggan yung ating Pantaboy Malas Pang-akit ng Swerte Subliminal, super effective nun. Kung hindi pa natatanggal yung mga kamalasan sa buhay nyo guys, pakinggan nyo lang yun, talaga magbabago din yung takbo ng swerte nyo. So ito guys, imayin nyo na yan sa comment section. And for some of you guys, yung sinasabi nating brand new idea, parang manganganak siya. So parang magsisimula siya sa isang brand new idea, yung kagaya nga ng sinabi ko, and pag in-explore nyo ito, maaari itong manganak ng mga magagandang resulta. Ang resulta nito guys is kaperahan. So kumbaga magsisimula lang siya sa isang magandang idea, tapos manganganak siya ng magandang resulta sa inyo. So imayin nyo yan sa comment section, especially sa pera mga kapiksi. Okay? Ibig sabihin mapapalago nyo yung pera, mapapalago nyo yung takbo ng swerte sa buhay nyo ngayong 4th quarter. So again, Cancer, imayin nyo yan sa comment section. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, good karma,
So, what else? 3 beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi para sa October, November, and December. Pero, anytime sa loob ng 4th quarter, guys, pwede nyo itong ma-experience mga kapiksi. Dito nakikita natin na maaaring may travel. Actually, may travel, pero may parang magkakaroon ng delay sa mga travel nyo. Mga kapiksi, kung kayo ay nagpaplano mag-travel ngayong 4th quarter, make sure na asikasuhin nyo na maaga kasi baka magkaroon ng delay ng aberya, especially pagdating sa mga papeles, mga kapiksi, or sa mga requirements, whatever, pwedeng budget din. So, make sure na, or nakalimutan. baka may nakalimutan kayong gawin or magka-aberya sa schedule. So, make sure na planuhin maaga yung mga travel nyo, mga kapiksi, no? Para talagang hindi magka-aberya and matuloy. Maging pulido yung mga travel nyo, guys. Kasi yun yung nakikita natin para medyo magkakaroon ng delay, mga kapiksi. And ito naman, guys, ito yung mga prutas, no? Parang bunga ng mga pagsisikap nyo. Nakikita natin na ROI, ito mga kapiksi, no? Return of investment. Kung kayo ay mga nagnenegosyo, mga kapiksi, parang nababawi nyo na yung mga kapital nyo, na-return na yung investment, nabawi na yung kapital, tapos kumikita na kayo ng sobra-sobra or labis-labis. Umiikot, guys, no? Maganda yung ikot ng pera sa inyo. Kumbaga may lumalabas pero yung pumapasok mas doble, mas triple yung pumapasok sa inyo, mga kapiksi. So maganda yung flow of abundance, yung flow ng pera sa inyo, guys. Kaya i-mail nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. And for some of you, guys, marireveal din na parang merong marireveal sa inyo yung intention ng isang tao. Yes, parang merong isang tao na marireveal sa inyo yung totoong intention niya, whether pangit or mabuti, pero this is more on good intention. Pwedeng specific person mo, lover, ganyan, makikita mo na true yung intention niya or pagkatao niya, true yung pinapakita niya sa iyo, mga kapiksi. Pero yes, this is about sincerity, mga kapiksi. So what else, guys? Tingnan pa natin. Grabe, maganda yung pagtatapos ng 2024 nyo, both in money at saka sa relationship, guys. Ayan, no? This is abundance of love. Yung, guys, kung nag-aantay kayo ng mga pagbabago sa relationship nyo, let's say, for example, nagkakaroon kayo, ayan, no, mga sumasakit yung ulo nyo, nang dahil sa relationship, may mga worries and stress kayo. Dahil sa relationship, po kayo mag-alala kasi bago matapos ang taon, guys, ito yung mga magkakaroon talaga ng mga magaganda at malalaking pagbabago. For some of you, aamo, no? Parang feeling ko, aamo sa inyo yung person nyo, mga kapiksi. And sabi ko nga, di ba, marireveal yung totoong intention nito. Parang feeling ko, magkakaroon dito ng forgiveness, guys. Lalo na kung nagkaroon kayo ng mga aberya ng person mo, mangingibabaw yung pagmamahal, yung forgiveness, mga kapiksi. And magkakaroon ito ng mga good, positive changes pagdating sa relationship. Magbabago yung takbo ng relasyon nyo, mas magiging maganda, mas magiging harmonious, and mararamdaman mo na parang mas mamahalin ka ng person mo. Kung paano kayo nagsimula dati, parang ganon, pero mas upgraded pa, no? So parang mas pakikiligin ka ng person mo, mas mababago niyo yung relationship nyo into a more harmonious relationship, mga kapiksi. So again, ito is something na i-mind mo sa comment section. Feeling ko pinagdadasal nyo ito, guys, no? And feeling ko din, itong person mo parang nagising na ito sa katotohanan. Parang na-realize niya na, oops, hindi ko kaya mabuhay nang wala itong tao na to. Mahal ko to. Tsaka parang magpapakumbaba. Matututong magpakumbaba yung person mo, lalo na kung ito ay isang egoistic, masyadong mataas yung tingin sa sarili niya, masyadong mataas yung ihi, ganyan. Di ba, may mga ganun tao. So, ito yung matututong magpakumbaba, mga kapiksi. And mararamdaman mo yung kanyang TLC, tender love and care. Ay! Kilig-kilig na naman kayo, guys. Alright? Okay, so i-mind nyo na yan, guys. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo. I-mind nyo na yan. Mind, harmonious relationship. Mind, magandang pagbabago sa relasyon. Itong swerte, good karma. Yan. Ayan.
makikita natin mga swerte, mga good karma, tsaka yung mga magagandang daloy ng pera, mga kapiksi. So, lahat yan, i-mind nyo sa comment section. Deserve nyo yan, Cancer. Okay? And comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo. Ito yung ating 2025 kapalaran guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and ito naman yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. Love you all guys. Have a nice day. Bye bye.